Kailangan amang Diyos na nakmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Noon kami po ay mga miserableng makasalanan ay patungo sa impyerno at karapat-dapat sa impyerno. Ngunit dahil sa inyong biyaya lamang o pag-ibig tungo sa amin, kayo po ay pumarito sa sanibutan upang pasanin ang cross. Dahil sa inyong sakripisyo at pagtanang ng dugo na banal doon sa cross, kami po ay naligtas mula sa walang hanggang pagturusa. Kaya po, nagpapasalamat po kami sa inyo sa araw na ito. Tapos, salamat po sa inyong pagkabay sa amin sa araw na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Samahan niyo po kami tuloy-tuloy po sa inyong banal na espiritu at inyong kapangyarihan para kami po ay lumago at para kami po ay nagbago alinsunod sa inyong kalooban para sa inyong kaluwalhatian. Meron po kaming Bible Camp na unang session po na recorded doon sa baba. Samahan niyo po sila upang makinig ng salita ng Diyos ng mabuti sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Efeso chapter 5. Efeso chapter 5, verse 18. Efeso chapter 5, verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Efeso chapter 5, verse 18, 3 to 1. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Sa Bisaya po, dito po, og dili ka mo maghumbog sa vino kay diha ni ana adunay kainglad kundili himoa nga mapuno kamo sa Espiritu. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. That's ay ko. Hindi ko dinala yung ano pa. Hindi ko dinala ito. Spirit, Spirit. Spirit tsaka Spirit. Parehas po ba o magkaiba? Spirit tsaka Spirit. Parehas po ba o magkaiba? Ito? Magkaiba sa? Ito Holy Spirit. Holy Spirit po at Spirit of God o Spirit of Christ. So, ibig sabihin po ito, okay po, Holy Spirit. Tinatawag ito Spirit of God, tinatawag ito Spirit of Christ, kaya parehas po silang tatlo. Okay po? Kung Spirit ito, Spirit of man. Spirit of man. Kaya tayo po ay spiritual na nilalang. Okay, tama po. Kaya yung nakikita ang katawan ito ay bahay lang, tahanan ng spirito. Temporary house hanggang mabubuhay pa dito. Okay? Kaya kung may tawag ng Diyos, halika dito. Kung gano'n, ano pang nangyari? Alis po yung espiritu. No? Tama po. Kung gano'n, yung katawan nito nagiging lupa na paulit. Balik sa lupa paulit po. Thank you. Okay, tama po ba? Okay. Yung katawan natin ay temporary house lang. Yung tunay na ako ay espiritu. Ito pa ay tunay na ako.
Tunay na ako na gwapo. Okay po, yung katawan, pangit naman. Pero espiritu, gwapo pala. Tama po? Tama po ba? Tama po. Yung katawan natin, pangit. Tama po? Pero yung espiritu natin, gwapo. Tama po ba? Ito ay imahe ng Diyos. Kaya yung espiritu, gwapo po, no? Ito pang tunay na ako, yung espiritu. Kaya be filled with Holy Spirit. Be filled with Holy Spirit. Kaya dapat sa loob ng sakop ng Espiritu Santo yung buhay natin. Okay? Kaya meron ba kayong Espiritu Santo o wala? Meron ba kayong Espiritu Santo o wala? Tinanggap ko na daw si Jesus. Kaya meron akong Espiritu Santo? Hindi. Hindi po. Dahil ligtas na po tayo sa pamagitan ng pananampalataya sa dugo ni Kristo. Dahil ligtas na po tayo sa walang hanggang pagturusa. Kaya po meron po tayong Espiritu Santo. Sabi ng iba, tinanggap daw nila ang Panginoon Jesus sa pamagitan ng prayer. Kaya meron daw silang Espiritu Santo. Tama po ba ito? Mali? Tama po ba ito? Mali? Mali po, mali. Hindi kaya natin tanggapin ang Espiritu Santo sa pamagitan ng prayer lang. Panginoon, pasok ka na po. Gusto kong mabuhay para sa iyo. Pasok ka na po. Ayusin mo ang inyong problema sa kasalanan muna. Kung meron kang problema sa kasalanan, paano ko papasok sa iyo? Tama po ba? Dahil ito pa ay Holy Spirit. Hindi siya manatili sa puso ng makasalanan. Hindi kaya po dahil banal na po siya. Okay po? Kaya nang isang kaluluwa ay naligtas na malinis na sa pamagitan ng dugo ni Kristo, papasok ang Espiritu Santo doon. Okay? Naintindihan po? Kaya nang tayo pa ay naligtas, una yung mataba na lang para una yung dating patay na espiritu, yung patay na espiritu natin ay binuhay ng Diyos, tapos papasok ang Holy Spirit. Ito pang nangyari nang tayo pa'y naligtas, nang naunawaan po natin ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo na dumanak sa cross. Dahil po pala sa dugo ni Kristo, ligtas na po ako 100%. So, yun pang nangyari nang tayo pa'y naligtas. Tapos, nang naunan po natin ang Ebanghelyo na totoo, yung Holy Spirit papasok sa Kanya kaagad. Okay? Naintindihan po? Kaya nandito po yung Holy Spirit dahil naging malinis na po siya sa pangitan ng pananampalataya sa dugo ni Kristo. Hindi sa kanilang gawa. Tama po? Kundi sa dugo ni Kristo. Dahil sa dugo ni Kristo na pinawalaan po na pinahawakan po namin, yung Holy Spirit ay tumitira sa ating espiritu. Okay? Naintindihan po? Kaya una, kailangan natin tandaan na nandito pala yung Holy Spirit. Tapos yung katawan natin naging templo ng Diyos. Templo ng Diyos. Yung katawan po ito naging templo ng Diyos. Yung templong ito kaya niyang lumalakad. Yung gusalito kanya niyang lumalakad, ano? Tama po? Movable. Gaya ng tabernakulo. Tabernakulo, natanda niyo pa ba yung tabernakulo? Ito, removable po ito, removable. Kaya bumiyahe sila sa lupaing disyerto, patungo sa lupaing Kanaan sa loob ng 40 years. So yung 40 years, ito pang imay ng ating buhay Kristiyano dito sa sanibutan. Removable ito, tapos kaya nitong dalhin kahit saan. Yung pang imay ng ating katawan, yung tent po, removable tent.
movable ito, movable tent na ito. Ito, movable tent po ito. Kaya nating lumalakad ang templo ng Diyos. Ito pa ay pinaka-latest, pinaka-updated na templo ng Diyos. Dati, gusali na naka-fix. Pero ito, removable, tapos movable po ito. No? Okay po. Kaya, tapos, hindi naman isang taong ligtas, kundi kasama ng lahat ng taong ligtas, nagiging templo ng Diyos. Okay po? Naintindihan po? Kaya ito pa ay banal na templo ng Diyos, na ligtas, na espiritu, pero nandun pa rin yung gaya ng pinararam po natin, nandun pa rin yung laman, yung dating pamumuhay, dating pagkatao, yung paknanasa, malakas pa, nandun pa rin sa loob natin. Kaya ito pa ay isa pang giyera sa pagitan ng Holy Spirit, tapos Espiritu natin, at yung laman. Kaya po, sabi dito, Efeso chapter 5 verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak, ito ay labis na kahalayan. Ug dili ka mo maghubog-hubog sa vino, kay diha niya adunay kagilad, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kaya paano tayo mabuhay bilang Kristiyano? Mapuno kayo ng Espiritu. Mapuno kayo ng Espiritu. Okay? Kaya po, nang tayo pa'y naligtas, yung bagong pagkatao, nandito po, yung dating pagkatao, nandito po, Holy Spirit, nandito po siya. Yung Espiritu ko, nandito po. Tapos, yung paknanasa ng laman, nandito po. Tama? Tama po. Ako mismo ay yung kaluluwa, dito siya, sa gitna. Okay? Naintindihan po? Kung saan ako sumusunod, itipende sa ating decision. No? Pupunta ako dito sa pagtitipon o hindi. Itipende sa ating decision ngayon araw. No? Kaya po, yung kaluluwa, sa loob ng kaluluwa, yung decision o yung mga will, yung pagpapasya, anong decision mo? Yung pang nasa gina ng kaluluwa. Sa ibang salita, ito self tao. Kaya sabi ng Biblia, tanggihan mo ang inyong sarili. Sundin mo ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung tanggihan mo ang dating pagkatao, susundin mo ang bagong pagkatao kasama ng Espiritu Santo. Dito na lang ako. Mas gusto ako dito. Yung pang decision ng bagong pagkatao kasama ng kaluluwa ko. Okay? Naintindihan po? So, yung pang dapat mangyayari. Paminsan, pero hindi po ito mangyari. Sumunod tayo sa madala daw ako sa sanlibutan, parang gano'n. Sumunod ako sa dating pagkatao dito sa sanlibutan. Tapos, Satanas. So, si Satanas, nagtago siya sa sanlibutan. Tapos, tinugtugso niya ang mga kaluluwa sa pangitan ng mga bagay-bagay sa sanlibutan. Umibig kayo sa mga bagay-bagay sa sanlibutan. Bibigyan kayo ng kalayaan. Okay? Mga makamundong pleasure. Kaya kanina mo, tumitingin sila sa smartphone. Okay? Sa alim ng Viber, tumitingin kayo sa smartphone. Bibigyan kita ng
makamundong kasiyahan. No? Tama po ba? Kaya meron po tayong mga usapan na kung meron po tayong Bible sermon, iwasan natin yung smartphone. Ano? Tama po kung nasa church po tayo, so meron po tayong mga lalagyan pa, mga lalo na kabataan po. Hindi ko alam anong usapan ninyo. Basta, mapuno kayo ng Espiritu. Ibig sabihin, sumuno kayo sa Holy Spirit. No? Sumuno kayo sa Holy Spirit. Kasi kung hindi, magkaroon tayo ng problema sa ating buhay Kristiyano. Tayo pa'y naging dapat kasangkapan ng Diyos o kasangkapan ni Satanas? Dapat tayo pa'y nagiging kasangkapan ng Diyos o kasangkapan ni Satanas? Alin po ang gusto nyo? Kasangkapan ng Diyos. Pero, kung hindi tayo sumunod sa Holy Spirit, yung will ni God, tayo pa'y nagiging kasangkapan ng Satanas. Eko, wala pala dito. Kaya po, isa sa kanila ay, alak daw, alak. Dahil sa alak, maraming tao nahulog sa impyerno, no? Tama po? Dahil sa alak. Dahil sa tukso niya alak, yung pamilya nasisira. Dahil sa tukso niya alak, yung pamumuhay niya nasisira. Yung kalusugan niya nasisira. Tapos bandang huli, mamamatay siya hanggang sa impyerno. Yung alak ay isang kasangkapan ni Satanas upang sirain ang kaluluwa, isang kaluluwa. Kaya po kung isang tao ay naging lasinggo na, gaya ng sabi ng Biblia, Efeso chapter 4, verse 19, sila ay nagiging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Kung isang tao ay lasinggo na, siya ay naging manhid. Kaya paminsan hindi nila tandaan, hindi nila tinandaan kung anong ginawa nila. Pagkatapos ng gumising sila sa alag, maraming sugat sa katawan. Anong nangyari? Mag-away daw sila sa kapipahay. Ang daming sugad. Paminsan nasa police station na. Hindi ko tandaan ano pang ginagawa ko. So, naging hindi normal. Kaya yung lasinggero, ginagamit ni Satanas para sa kanyang kalooban. So, sila ay naging manhid, ay ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan. So, kaya po, naging masama ang isang tao dahil sa alak. Yun po ang ginawa ni Satanas. So, paggawa ng bawat uri ng karumihan. Kahit gumagawa sila ng maraming kasalanan, hindi nila tandaan, hindi sila nakigilty dahil sa alak. Kaya, lumayo kayo sa alak. Tapos, dahil sa pera, kaya una dahil sa alak, tapos dahil sa pera, gaya ng alak, ang isang tao ay nasisira. Paminsan po, kung meron po tayong invitation, busy daw sila sa hanap buhay. Wala silang oras para sa kanilang espiritu. Purong trabaho lang. Umaga hanggang sa hapon, gabi, walang day off, tuloy-tuloy. Paminsan, Christian mismo ganyan. Siyempre, yun ang maling pamumuhay. Kaya, yung pera mismo nagiging gaya ng alak, gaya ng Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Kaya dahil sa pera, maraming tao nahulog sa impyerno. Dahil sa pera, maraming Kristiyano ay naliligaw.
Tapos dahil sa mga babae, lalaki, kaya iba na yung babae, iba na yung lalaki, paulit-ulit, naging magulo ang buhay nila. Paulit-ulit, kanon. Kaya po, yung pang isang paknanasan ng laman. Kaya may asawa naman, may iba pa. Ganyan, no? So, nasisira yung buhay niya, yung isip niya, lahat. No? Kaya yung pang ginawa ni Satanas. No? Tama po ba? Yung pang ginawa ni Satanas. Kaya gaya ng alak. Kaya lumayo kayo sa alag, sakim, mga paknanasan ng laman. Kunti mapuno kayo ng Espiritu Santo. So, yung pang no more na pamumuhay. Spirit-filled life. Spirit-filled life. Okay, tinatawag ito, Spirit-filled life. Yung no more na buhay Kristiyano, yung tamang buhay Kristiyano ay Spirit-filled life. No? Spirit-filled life. Kaya, kaluluwa, spirit, soul and spirit, magkaiba siya. Yung soul naman, ano pang katangian ng soul? Yung mga emotion. Emotion po. So, mga ating sariling isip, ito pang tungkulin ng mga kaluluwa. Pero yung ano pang tungkulin ng spirit? Fellowship, prayer, words of God. So, sa halin ng ating sariling kalooban, ano pang kalooban ng Diyos ay unahin natin. Yung pang spirit-filled life. Tama po ba? Naintindihan po? Naintindihan po? Naintindihan po? Kung malakas ang ating sariling isip, hindi kaya natin sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi yung kaisipan ng laman, kaisipan ng Espiritu ay makaiba na palagi. Makaiba. Paminsan-minsan, yung kaisipan ng Espiritu, kaisipan ng laman, paminsan-minsan, makaparehas po ba? O palaging makaiba lang? Palaging makaiba lang. Okay? Naintindihan po? Kaya kailangan natin tanggihan yung ating sarili para sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya po, mahalaga po yung sermon time. Okay, kaya kung meron po tayong sermon time, paminsan, malilate po kayo sa sermon time. Kaya sa Lord's Day, ang pinaka-importante ang sermon time. No? Kaya po, manatili kayo sa Espiritu Santo. Kaya unang Korinto, chapter 3, verse 1 hanggang 3. Unang Korinto chapter 3 verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Subalit ako, mga kapatid, hindi makapagsalita sa iyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainam ko kayo ng gatas, hindi na matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito, hanggang ngayon hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo ay may mga panibuko, mga pagtatalo, hindi ba kayo makalaman? Kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao po. Pamantayan ng mga tao. Meron pong pamantayan ng mga tao. Kaisipan ng tao, meron pong pamantayan ng Holy Spirit. Kaisipan ng Espiritu. So, Sonje naman, sa labas na lang po. Brother Sonje, sa labas na lang po. Hindi kayo ABR team.
Kaya, hindi makapagsalita sa inyo tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kaya po, sa loob ng Corinto Church, meron pong taong espiritual, siguro, kahit ilan po. Pero meron din pong mga sanggol, mga makalaman. Kahit ligtas na po sila, ganon daw po tayo. So, natural po ito, natural. Kasi meron pong proseso ng pag-uunad spiritual. Meron pong spiritual na paglalago. Kaya sa loob ng pagtitipo, meron pong hindi pa ligtas. Meron pong mga medyo spiritual na sanggol. Mga bagong ligtas, kahit ligtas na po sila na matagal, hindi pa sila lumago ng maayos. Kaya sanggol pa rin. Tapos meron pong taong espiritual. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ninyo kaya. Pinainom ko kayo ng gatas lang. Hindi ng matigas na pagkain. Purong ligtas na tayo, masaya po tayo. Yun lang. Ito, gatas lang po. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Tanggihan mo itong sarili. Alisin mo ang inyong sariling isip para sundin ang kalooban ng Diyos. Ito po ay medyo matigas na pagkain. No? Hindi pa kaya daw ito. So, hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon, hindi pa ninyo kaya. Kaya mas malakas ang kanyang sariling kagustuhan, kanyang sariling kaisipan. Sa halip ng Bible, sa halip ng words of God. Sapagkat kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo ay mga paninibuko, pagtatalo, hindi ba kayo makalaman? Kaya kayo ay lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao. Kaya sa loob ng Corinto Church, meron po silang mga talento. Marunong sila sa translation daw, marunong sila sa speaking in tongues, marunong sila sa panalangin, mga iba-iba. Meron po silang mga talento, pero pagdating sa pagsunod sa Panginoon, mahina po sila. Mahina. Pagdating sa sakripisyo, mahina po sila. Yun po ang sanggol espiritual kay Kristo. Kaya po, ito pa ay proseso ng pag-unad. Siyempre, dapat hindi po tayo bilang sanggol espiritual kay Kristo sa matagal na panahon. Meron pong panahon na ganyan, pero dapat lumago tayo ng maigi. Unang Korinto, chapter 13 po, verse 11. Nang ako ay bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-isip akong gaya ng bata. Nangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao. Iniwan ko na ang bagay ng pagkabata. Meron pong panahon ng gaya ng bata, spiritual. Ito din po ang nangyari daw kay Apostle Pablo nang ako ay bata pa. Physically ba o spiritually? Spiritually pa, no? Nang ako ay bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-isip akong gaya ng bata, nangitiran akong gaya ng bata. So ngayon, ganap na aking pagkatao, iniwan ko na. So paano tayo lumago? Kailangan natin iniwan ang mga bagay na pagkabata spiritual sa ating buhay. Siguro alam niyo po kaagad kung ano po ang gawa ng bata, pagkabata, gawa ng matanda na, pagkatao na tumanda na. Ngunit kahit alam po natin na ano ang tamang gaawin, paminsan, sumunod tayo sa ating
ah, dating pagkatao, pagnanasa ng laman, ibig sabihin, ito pa ay pamumuhay ng gaya ng bata. Iniwan ko na ang bagay ng pagkabata. Ito pa ay kailangan po para tayo pa ay lumago. Para tayo pa ay lumago. Kaya paano tayo lumago ng mabuti? Paano natin iniwan yung dating pagkatao? Paano tayo sundin ang kanyang kalooban? Sabi ng Biblia kanina po, ano po? Efeso chapter 5, verse 18. Mapuno kayo ng Espiritu. Huwag kayong magpakalasing sa alak. Huwag kayong may sakim sa pera. Huwag kayong mahulog sa matukso. Sa pagnanasa ng laman, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kaya paano tayo lumago ng mabuti po, spiritual? Hindi po ito kayang nating gawin sa ating sariling kalakasan. No? Kasi ito pa ay spiritual na bagay. Kailangan pong yung tulong ng Holy Spirit. Okay? Tama po? Kaya gaya ng pinarap po natin noon, paano tayo naging mapuno ng Espiritu? Paano po? Una, dapat manatili tayo sa iglesia ng katawan ni Kristo. Okay. Meron pong isang banga po. Parang jar. Banga. Basket po, no? Basket, pwede pong basket. Basket tayo para, no? Basket po, no? Pero yung design niya, ganun po, no? Para maintindihan po natin. Naintindihan po ito? Meron pang isang basket. Dito may butas. Dito sarado na. Okay? Kaya sabi ng Biblia, mapuno kayo ng Espiritu Santo. Mapuno kayo ng tubig. Kunwari, tubig po. Paano ito mapuno ng tubig? Paano po? Ito may butas. Ito naman may sarado. Dapat yung tubig, ganito daw. Paano ito? Kaya, ito pa ang ating sitwasyon. Kaya nang nakasulat sa Biblia kanina. No? Kaya paano ito mapuno ng tubig? Kaya meron pong isang mabuting katiwala ng may amo. Sabi ng amo, iniutos ng amo, mapuno kayo, punoy mo ang basket ng tubig. Sige po. Kaya hanggang uwi ako mamayang gabi. Sige po. Kaya anong ginawa niya? Ibubuhos niya ang tubig dito. Kaya akala niya madali po ito. Kaya nang puno na ang tubig, bilang bumaba, bakit po? May butas pala. Tapos, meron pong portion na hindi pumasok ang tubig. Ano ba? May sarado pala. Tama po? Okay. Naintindihan po? Naintindihan po? Ito po? So, paano ito punuin?
ng tubig? Paano po? Ha? Sabi ng amo, huwag niyong ayusin ang butas. Punoy na lang yung tubig. Tapos, kaya niyong ayusin ang sarado na lugar. So pero ito dapat hindi nyo ayusin. Sabi niya, punoy na lang yung tubig. Yung pang condition po. Paano yan? Ito, dati pinagaran po natin, mga 2 years ago. Ano pang sagot po? Mga medyo luma? Ano po? Ano po? Tubig pala. Ano po? Yung dati po, mga kabataan po, tandaan nyo yata, ano po? Hindi pa po. Yung kabataan din dito, matanda na lahat. Nalimutan na lahat. Hindi na kabataan. Dali mo ito sa ilog. Dali mo ito sa ilog. Ilulubog ito. Kung gano'n, ano pang nangyari po? Yung tubig ay papasok. Tama po? Tama po ba? Naintindihan po? Naintindihan po? So, yung pang unang step. Kaya sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Nasaan yung kapangyarihan ng Espiritu Santo? Kaya nang pinaraw po natin doon sa Roma chapter 8, yung kapangyarihan ng, yung kautusan ng buhay ng Espiritu na nakay Kristo. Ito po ay iglesia. Katawan sa loob ng katawan ni Kristo, puspos ng biyaya at katotohanan. So, yung pang sinabi ng Bible doon sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 1. Nang nakita nila si Jesus, yung katawan ni Jesus ay puspos ng biyaya at katotohanan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya dapat manatili tayo sa pagtitipon. Tama po? Sa totoo lang, kung wala po tayong ganitong pagtitipon, paano tayo mabuhay bilang Kristiyano kung tayo lang mag-isa? Impossible na, no? Tama po? Meron po tayong mga mission branch doon sa Bohor, mga ano-ano. Yung membro nila, mga 3, 4 lang. Ang hirap yung pamumuhay nila bilang Kristiyano, no? Mahina po talaga. Kaya po, dati pa rin po sa Pilipinas, yung membro dito, mga 10 lang, mga ganyan, buong Pilipinas, mga 20 years ago, mga ganun lang po kami. Mahirap po yung buhay Kristiyano talaga, kung ganun lang, no? Kaya palaging bumisita yung mga kapatiran sa Korea, sa Pilipinas. Palagi. Buwan-buwan, bumisita sila para lumago sila, no po? Kung hindi, impossible po ito, no? Kaya katawan ni Kristo, doon po tayo dapat manatili. Okay po, naintindihan po? Tapos, yung pang unang step. Unang step, tama po ba? Naintindihan po? Tapos, ano pa po? Pero, yung portion nito, may tubig po ba o wala? Wala pa yung tubig sa loob. Anong kailangan gawin? Kailangan natin butasin para pumasok ang tubig na ito. Okay? Naintindihan po? Tama po? Kaya sabi ng Panginoon, okay, Juan chapter 15, verse 7.
1 chapter 15 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Kung kayo'y manatili sa akin, ang mga salita ko ay manatili sa iyo, inyong ninyo anumang inyong nais, ito ay gagawin para sa iyo. Unang step, kayo'y manatili sa akin. Pangalawang step, ang mga salita ko ay manatili sa inyo. Yung words of God, dapat pumasok sa ating puso, isip. Okay? Para dito, ano po? Ano pang sinabi ng Panginoon? Lucas chapter 9 verse 23. Lucas chapter 9 verse 23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sinabi niya sa lahat kung okay, 3 okay po. Hanap na po. Okay, sabay-sabay tayo. Lucas chapter 9 verse 23. 3 to 1. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang nangnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, magpasan ng kanyang cross, araw-araw, sumunod sa akin. Okay. Kung ang sino mang nangnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, magpasan ng kanyang cross, araw-araw, sumunod sa akin. Tanggihan niya ang kanyang sarili. Magpasan ng kanyang cross. Araw-araw. Sa sumunod sa akin. Yung pasanin ng cross, ito pa'y mabuting bagay ba? O sa kadalasan, ito pa'y mabuting bagay ba sa isang tao? O masamang bagay ba sa isang tao? Magpasan ng kanyang cross. Sa mata ng ibang tao, sa mata ng yung dating pagkatao, masamang bagay po ito. Masamang bagay. Sa mata ng Panginoon, sa mata ng Holy Spirit, ito po ay kalooban ng Diyos. Pero sa mata ng dating pagkatao, natin, sa loob natin, sa mata ng ibang tao, ito po ay masamang bagay po ito. Bakit po? Kasi sila po ay katigasan ng ulo. Sila po ay hindi pa sila nagsisi. Hindi pa sila sumasampalatay kay Jesus. Kaya sa kanila po ito ay hangar na bagay o masamang bagay. Yung buhay Kristiyano ay hangar na bagay sa mata ng hindi ligtas. Tama po ba? Naintindihan po? Kasi sila mismo hangar. Kaya tanggihan niya ang kanyang sarili, magpasan ng kanyang krus araw-araw, sumunod sa akin. Tama po? Kung darating ang Panginoon Jesus, susunugin po ito lahat. Lahat ng bagay, susunugin. Lahat itatapon ng Diyos doon sa impyerno, yung mga masasamang tao. Okay po? Ang Diyos ay pagtsatsaga lang, kaya ganito lang po siya, mukhang hinahayaan niya yung lahat ng mga masasamang gaawin nito, gaya ng sinulok. Pinakamasamang bagay po ito sa sinulok. Karumar-dumar na bagay na ito. Tama po ba? Sa kanila ito, piyesta. Bakit walang paghuhukom ng Diyos sa kanya? Darating po yung paghuhukom. Susunuin ng Diyos lahat. No? Kaya po, sinasamba nila yung Satanas. Kaya susunuin ng Diyos lahat. Kaya po, tayo naman po, sumunod tayo sa Panginoon Jesus, cross. Hindi sa riburto, no? Hindi sa imahe, hindi sa alak. Kundi sa cross ni Kristo. Doon sa likod ng cross ni Kristo, meron pong resurrection, muling pagkabuhay. Doon sa likod ng cross. Yun po ang kaluwalhatian. Yun po ang isang paraan. Tayo po ay maliligtas. Yun po ang isang paraan para tayo po ay magkaroon ng kaluwalhatian sa langit. Kaya tanggihan mo ang inyong sarili.
para tanggapin ang salita ng Diyos. Okay po, kung ganon, papasok ang Holy Spirit sa pamitan ng salita. Kaya bakit masama ang sinulok? Ayon sa salita ng Diyos. Maruming bagay na ito. Karumal-dumal na bagay na ito. Ayon sa salita. Hindi ayon sa ating sariling isip po mo. Ayon sa salita na naman. Ang salita ng Diyos ay banal. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Yung lahat ng hindi nakasulat sa Biblia ay gawa ni Satanas. Yun ang lahat ng masamang gawin. Kasi sa bandang huli, ano pang mangyari? O alak, inuman, sexual immoralidad, masugal, yun lang naman. Kaya po, yung 10 utos, yung pinakautos, yung pinakamatas na utos, kung nilabak nila ang pinakamatas na utos, nilabak din nila yung lahat ng kautusan ng Diyos. Naintindihan po? Kaya, nagali ang Diyos patungo sa Israelita. Kaya, alam po natin anong ginawa ng Diyos sa Israelita. Binigyan sila ng maraming chance. Pero sa bandang huli, yung lahat ng tumanggi sa biyaya ng Diyos, pinarusahan ng Diyos. Kaya po ngayon, dahil ang Diyos ay pagtsatsaga lang, kahit ginawa nila yung maruming bagay sa harapan ng Diyos, parang wala pong mangyayari sa kanila, pero darating po ang matinding paghuhukom ng Diyos. Paminsan may warning, gaya ng lindor na nangyari doon sa Northern Cebu. Sa loob ng halos mahigit sa 1,000 years, wala daw yung lindor doon dati. Wala daw silang record. Ayon sa PBOX, wala daw silang kahit anumang isang record na may lindor doon sa Bogo City. Ngayon lumindor. Ng maraming beses pa. Mahigit sa 10,000 na aftershock. Ganon pa rin sinulok. Ganon pa rin sila sinulok sa sinulok. Walang pagbabago. Darating po ang mas matinding parusa. Bakit po? Ayon sa salita. Karumal-dumal na bagay na ito. Kaya yung ginawa ng mga mabuting hari sa Israel, nang sila pa naging hari, inalis nila yung mga ribulto kaagad. Yung mga tinago ng mga ilang Israelita, mga sa bahay-bahay, inalis nila lahat. Kang naging malinis na ang bansang ito, pinakpala ng Diyos ang bansang Israel. Pero kung bumangon na yung masamang hari, balik naman yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sa bandang huli, nahati na po ang bansang Israel, sinakop ng mga Babylon, Assyria, parang ganun po. Sa loob ng 600 years, nang dumating ang Panginoon Jesus, tinanggyan pa rin nila si Jesus pa. Kaya po sa loob ng 2,000 years, ganun pa rin sila. Yung pang warning, gaya ng pinarap po natin sa Bible seminar, ito pang nasisilbing buhay na halimbawa para sa atin. Tama po? Kaya dapat natin tanggihan yung ating sarili. Kaya nito, Galatians chapter 2, verse 20, sabi ng iba, tradition daw. Wala pong tradition na ganon. Ano ang definition ng tradition? Meron po bang tradition na malayo sa Biblia? Tradition ba ay kasalanan? So meron pong mga grupo doon sa Africa dati. Anong tradition nila? Kumain sila ng katawan ng tao. Yung pang tradition daw. Regularly sa fiesta na, pinili nila ang isang tao, pinapatay nila ang isang tao, kinain nila yung laman ng tao. Sabi nila, tradition daw. Tradition ba ito?
Yun ang sabi ni Satanas. So, Galatians chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo na hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin nagmahal, nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sinabi ni Satanas kay Jesus sa krus, "Oh, Anak ng Diyos, bakit nandun po kayo sa krus? Ikaw ba anak ng Diyos? Halika dito. Kung halika dito, maniwala ako sa inyo. Bakit nasa krus ka na?" Yun ang sinabi ni Satanas sa pamitan ng bibig ng mga tao sa palibot niya. Ikaw ba Kristo? Bakit nasa krus? Iligtas mo ang inyong sarili muna. Tingnan mo ang inyong, ipakita mo ang inyong kapangyarihan. Halika dito, baba ka na. Tingnan mo, hindi na ito krus, Kristo. Ikaw ba anak ng Diyos? Ligtas ka na ba? Born again ka na? Bakit kanon yung pamumuhay niyo? Mag-abroad ka na. Kaya nyo naman. Ano-ano ka na. Kaya nyo naman. Hindi ko pwede kasi nasa cross ako. Namatay ako kasama ng Panginoon. Hindi ko na kaya. Pasensya na. Pasensya na. Hindi, wrong. Pasensya na. Pasensya na, Satanas. Okay. Bahala ka na. Pagkatapos ng cross, meron pong muling pagkabuhay. Kapangyarihan ng Diyos po ito. Ito po'y kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po ay namatay kasama ng Panginoon doon sa cross. Ito po'y malaking blessing. Malaking blessing. Naranasan niyo po ba yung pain, yung parusa, yung sakit nang namatay si Jesus kasama natin? Hindi. Sino ang tumanggap ng lahat ng mga sakit? Siya mismo. Hindi po nakaabot sa inyo, kay isa. Pero namatay tayo kasama ng Panginoon. Malaking blessing ito. Ito po ay pasukan ng langit na walang sakit. Yung mga bata po, meron pong ilang sister na mabuntis. Yung bata, kung darating na yung araw, yung bata ay dapat lalabas. No? Mahirap ito, ano? Mahirap. Tama po. Paminsan, mahirap din daw ito sa mga bata. No? Pero, yung karamihan sa mga sakit sa pangaanak ay darating sa mama. Ano po? Hindi darating sa bata. No? Dahil sa sakit sa mama, isang bata ay may panganak. Tama po ba? Tama po? Tama po? Totoo po ito, no? Tama po ba? Dahil sa sakit sa Panginoon Jesus, tayo po ay may panganak. Muli, spiritual. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya, hindi po ito logic, hindi po ito mga doktrina lang, nangyari po ito talaga. Nangyari po ito talaga. Kaya po tayo po ay naligtas. Kaya po saan tayo pupunta? Sa langit impyerno? Sa langit ako pupunta, itaas ng kamay. Okay po, salamat po. Congratulations. Okay po. Dahil sa sakit ng ating Panginoon Jesus doon sa cross. Nang tayo po ay naligtas, sumali na tayo sa ito. Nang tayo pa ay naligtas, naunawan po natin na hindi kaya natin iwasan yung kamatayan. Kaya nyo po ba yung iwasan yung kamatayan? Kung mayaman ka na, kaya nyo po ba iwasan yung kamatayan? Kung matalino ka na, kaya nyo po ba iwasan yung kamatayan? Hindi kaya natin iwasan yung kamatayan. Tapos yung kamatayan, ito po ay resulta ng ating pakakasala. Pagkatapos ng kamatayan, ano po yung kasunod? Pagkatapos ng kamatayan, ano po? Pakhuhukom. Ito pa ang naunahan po natin.
Hindi kaya natin iwasan yung kamatayan. Hindi kaya natin iwasan yung paghuhukom. Ito pang naunahan po natin. Tapos, nang nakita natin na ang cross, ano ang dapat nangyari sa cross? Sino ang dapat namatay sa cross? Sino ang dapat namatay sa cross? Jesus ba o ako? Jesus ba o ako? Jesus ba o tayo? Tayo mismo dapat namatay sa cross. Naunahan po natin ito. Tayo po dapat namatay sa cross. Tama po ba hindi? Tama po ba hindi? Tayo po ay dapat namatay sa cross. Yung buong buhay natin, walang kabuluhan. Yung buhay natin, marumi. Yung lahat ng ginawa natin, marumi. Yung lahat ng ginawang tao, marumi. Masama lahat. Dapat silang lahat ay mamamatay sa cross. Tama po ba? Meron pong mabuting tao sa mundong ito o wala? Meron pong mabuting tao sa mundong ito o wala? Meron pong mga gawa ng mabuti sa mga tao o wala? Zero. Zero po, zero. Yung magulang nyo, makasalanan. Huwag nyong sundin ang gawa ng magulang nyo. Sundin mo ang gawa ng Panginoon Jesus. Yung lahat ng mga pag-ibig tao sa loob ng pamilya, lahat ng mga kabutihang bagay galing sa Diyos. Ginagawa ng Diyos ng mabuti pa para sa mga masasama. Yung pang biyaya ng Diyos. Yung pang naunahan po natin habang Bible Seminar. Tama po ba hindi? Yung pang naunahan po natin habang Bible Seminar. Tama po ba hindi? Yung pang session 4. Yung pang session 4. Tungkol sa kasalanan. Kaya sa mata ng tao, lahat anang ng demonyo. Yung bang sinabi ng Panginoon, kayong lahat anang ng demonyo. Yung pang naunan po natin sa session 4. Tama po ba? Naintindihan po? Anak ako ng demonyo pala dati. Yung lahat ng ginawa ko ay masama pala sa mata ng Diyos. Mo makasal, mo ano-ano, yung lahat ng ginawa ng tao na walang Diyos ay illegal. Ay illegal. Hindi po ito tatanggapin ng Diyos. Yung lahat ng gawa ng mga hindi ligtas, illegal sa harapan ng Diyos. Lahat. Walang kabutihan doon kay isa. Yung pang session 4, tama po? Naintindihan po? Naintindihan po ba? Tapos dapat tayo mismo namatay sa krus. Dapat ito pang nangyari. Dapat hindi Jesus ay namatay sa krus. Bakit siya po ay namatay sa krus? Anong kasalanan sa kanya? Wala. Pero sinong namatay sa krus? Siya pala. Namatay sa krus. Bakit? Dahil minamahal niya tayo. Yun lang. Tama po? Naintindihan po? Yung pang session 5. Tapos meron pong isa pang ebanghelyo. Good news pa. Ako din pala namatay. Ako din pala namatay kasama ng Panginoon. Kaya, ligtas na ako. Ito pa ay pag-ibig ng Diyos. Tama po? Kaya dumadaang ang nanay sa grabing sakit dahil dito, nasa labas na ako. Parang ito pang nangyari. Naintindihan po? Kaya naunan po natin kung gaano kasama ang mundong ito, naunan po natin kung gaano karumal-dumal yung ginawa ng tao sa mundong ito, naunan po natin kung gaano kasama ako, kasama tayo dati. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya yung pang session 4, kaya po, ligtas na po tayo sa sakripisyo ng Panginoon Jesus lang. Kaya kung walang sakripisyo ng Panginoon Jesus, doon po tayo sa inuman, pagsamba sa mga maruming Diyos-Diyosan, magkarumal-dumal na bagay, tatanggapin natin ang mga kasunod na sumpa hanggang sa impyerno. Pansamantala, may pera, dahil sa pera, nahulog kayo sa impyerno.
Yun pong nangyari. Kaya sabi ng Biblia, yung lahat ng mga yaman sa mundong ito ay masamang bagay. Lahat illegal. Mo may building permit tayo ito, mo ganon. Kanyang sariling batas yun. Sino ang pumayak ng Diyos sa kanila? Walang. Hindi siya pumayak. Ang Diyos hindi pumayak ng kahit anumang gusali dito. Gigibayin ng Diyos lahat. Susunuin ng Diyos lahat. Kasi illegal po ito lahat. Magsisi ka ang mananampalataya sa Ebanghelyo. Yung pang utos ng Diyos. Kagakoy ng gusali, hindi sinabi ng Diyos ng ganon eh. No? So ito naman, medyo kunting iba dahil para sa evangelism, gumagawa tayo ng gusali. Tama po ba? Kaya medyo iba po ito. No? Kaya sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon Jesus, gamitin mo ang yaman ng kalikuan. Masamang kahit yung lahat ng ginawa nila ay masama, yung lahat ng mga pera, sa bandang huli yung pera ay nagiging ano po? 666. Ano po ito? Sumamba ka sa Satanas. Tanggapin mo 666. Sumamba ka sa Antichrist. Sabi niya, hindi ito sasabihin niya, ako ang Antichrist, ako ang Kristo. Pero, ayon sa Biblia, siya po ang Antichrist. Ano? Tana po. Kaya wala tayong pag-asa sa mundong ito. Yung pang session 4, wala na yung pag-asa. Walang kabuluhan pala lahat ng ginawa natin. Lahat ito masama pala. Pero sa pangitan ng kamanghang-manghang bagay na ito, himala ng Diyos, ano po? Cross. So kaya po, nang siya po ay pinako sa cross, tayo din po ay ipinako sa cross kasama ng Panginoon Jesus, and tapos tayo po ay muling mabuhay kasama ng Panginoon Jesus. Kaya po meron po tayong pag-asa sa mundong ito. Okay. Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya tanggihan mo ang inyong sarili para tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya unang step, ano po? Okay. Manatili kayo sa Panginoon. Pangalawa, ano po? Tanggihan mo ang inyong sarili. Pangatlo, ano po? Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Tapos, unang Thessalonica chapter 5 verse 19. Unang Thessalonica chapter 5 verse 19. Okay po? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Sa Bisaya din po, 3, 2, 1. Dili ninyo pagpalungon sa Espiritu. Do not put out the Spirit's fire. Do not quench the Spirit. Spirit of fire. So, huwag niyong patay ng ningas ng Espiritu. Yung fire. Kaya po, meron po tayong dirty kitchen dati, na ginagamit natin, yung kahoy po, Kaya paminsan, kung naging mahina na yung kahoy, yung apoy, ano ba? Ano to? Ano po? Para lumakas ang apoy po, Tama po? Kung hindi, kung hayaan natin ang apoy, anong nangyari po? Sa bandang huli, naging mahihina. Natural po ito. Huwag ninyong patay ng ingas na espiritu. Hindi po sabihin, huwag niyong buhos ng tubig. Hindi ito ibig sabihin, huwag niyong buhos ng tubig. Siyempre, yung mas worse na case. Naging mahihina po yung
yung ningas ng Espiritu. Kahit nandito po. Bakit po? Kasi nasa saniputan tayo. Kasi meron po tayong laman. Kaya kung hindi kayo magpasa ng Bible, naging mahina po automatically. No? Kung hindi kayo manatili sa fellowship, maging mahina kayo automatically. Kung hindi kayo manalangin sa Panginoon, naging mahina kayo automatically. Shhh, palakasin nyo. No? Okay po? Kaya, ano po? Anong ginawa ni Satanas? Gusto kong patayin ng ningas ng Espiritu sa inyong puso. Yung pang ginawa ni Satanas. Mga tukso, mga iba't ibang problema, ginawa niya mga iba't ibang paraan para naging mahina ang ningas ng Espiritu sa ating puso. Kaya sa anumang sitwasyon, ano po ang kailangan natin gawin? Palakasin ang ningas ng Espiritu. Tama po? Naintindihan po? Kung hindi, walang pagkain. Ano? Tama po? Nakasaying daw. Saying. Ano po? Dapat may apoy ka na. No? Tama po? Kung walang apoy, walang pagkain. Ano? Hindi masarap. Mahina lahat. Gutom na. Walang pagkain. Gutom na sila. Kung gutom na, ano po? Nakasakit pa rin eh. No? Tama po? Nakasakit pa rin tayo. Kaya dapat masipag tayo. Dapat hindi tayo naging tamas sa ano po. Kaya yung nanay, gumising sila ng maaga. Tama po? Para sa bata, ano po? Bakit po? Para sa una, ano po? Pagkain. No? Tapos mga damit. Tama po ba? No? Para sa mga bata po. Ano? Tama po? Naintindihan po? Ganito yung mga Kristiyan, dapat ano po? Masipak. Para palakasin yung ningas ng Espiritu. Pilipos chapter 2 po. Verse 13. Pilipos chapter 2, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, magiging sapak na nais ang sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo na maging sapak na nais sa paggawa. Kung ligtas na po tayo, gusto naming mabuhay para sa Panginoon. Tama po ba? Meron po tayong paknanais. Gusto kong sundin ang kalooban ng Diyos. Gusto kong bigyan ng kasiyahan ang Diyos. Tama po? Naintindihan po? Kaya po, gusto kong mabuhay para sa Panginoon. Ito pa ang puso ng lahat ng mga ligtas. Tama po? Tama po? Kaya siguro tayo din po lahat, ganito po yung puso natin. Pero ito pa'y naging mahina. Kaya sabi ng kanina, huwag niyong patayin ang ningas ng Espiritu. Kunti palakasin niyo po yung ningas ng Espiritu. Ang Diyos ay gumagawa sa inyo maging sapak na nais. Sa ibang, ang Diyos siyang nagbibigay sa inyo ng paknanais. Okay, sa ibang salita po dito, ang Diyos ay siyang nagbibigay sa lahat ng mga kapatiran na ligtas ng paknanais. Ang kagayahan, masunod nyo ang kalooban niya. Kaya meron akong paknanais para sundin ang kalooban ng Diyos. Meron po ba? Wala. Meron po. Meron akong paknanais. Itas ng kamay po. Meron akong paknanais upang sundin ang kalooban ng Diyos. Okay po. So kaya, ano pang kailangan natin gawin? Kailangan natin itong palakasin. No? Para hindi ito patain. Ano? Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya, sa loob ng kampo ng Israel, meron pong pagkain. Kaya sa disyerto, ano po? Meron pong pagkain, tinapay buhat sa langit. Meron na yung pagkain. Ano pang kailangan natin gawin? Kunin.
Tapos magluluto. Tama po ba? Naintindihan po? Gaya nito, sa loob ng iglesia, kung nandito po kayo, darating ang tinapay, spiritual, mga biyaya, buhay sa langit. Kaya kung dumating na ito, kailan natin kunin? Kailan natin itong kainin? Okay? Para tayo pa ay naging malakas. Okay, naintindihan po? Kaya huwag niyong patayin ang ningas ng espiritu. Ito pa ay 4 na step. Kaya manatili tayo sa katawan ni Kristo. Nandun po yung salita ng Diyos. Tanggapin natin ang salita ng Diyos para dito tanggihan natin yung ating sarili. Tama po? Kasi meron po tayong laman. Wala akong laman. Itaas ng kamay. Wala akong pangnanasa ng laman. Itaas ng kamay. Meron po tayo lahat. Tama po? Kaya ano pang kailangan? Kailangan natin tanggihan yung pangnanasa ng laman. Tama po? Palagi. No? Tama po? Tapos, palakasin natin yung ating bagong pagkatao. Pangnanais ng Espiritu sa loob natin. Okay? Tama po? Kung gano'n, ano pang nangyari? Yung tubig, yung biyaya ay pumasok sa ating. Tayo pa ay naging mapuno ng Espiritu Santo. Kaya kailangan check yung ating sarili palagi sa pangitan ng 4 na bagay. Paminsan, manatili ba ako sa fellowship o hindi? Paminsan, manatili ako sa salita ng Diyos o hindi? Paminsan, tinanggihan ko na yung ating sariling isip o hindi? At tapos, kailangan kong palakasin yung pagnanais ng Espiritu Santo na may pagpapasalamat. Okay? Paano ito palakasin? Pagpapasalamat po. Ano po? Joy of salvation. Joy of salvation. Okay? Kaya, masaya po tayo sa kaligtasan. Tama po? Tama po ba? Joy of salvation. Ito pa ang nangyari. Kaya, pinarang po natin yung proseso paano tayo naging mapuno ng Espiritu Santo. Okay. Kaya po, yung nangyari sa Corinto Church, ano po, manatili po sila sa iglesia. Matagal. Ang problema, ang kasunod na proseso ay mahina. Pagtanggi sa kanyang sarili, mahina. Manatili sa salita ng Diyos, mahina. Palakasin ang kanilang loob ng bagong pagkatao, mahina. Manatili lang sila na matagal. Kaya, hindi pumasok yung lahat ng biyaya sa kanilang buhay. Kaya po, yun pa ang mensahe ni Apostle Pablo. So, ito pa ang ating parang magandang lesson para sa atin, para tayo po ay lumago. Pangalawa po, tanggihan natin yung ating sarili, sundin natin ang salita ng Diyos. Okay po? Kung ganon, tayo pa ay mapuno ng Espiritu Santo. So, yun po ang pagnanais natin. Okay. Tapos, palagasin natin yung pagnanais ng Espiritu sa loob natin. Yung dating, tapos bagong pagkatao. Para tayo pa ay naging mapuno ng Espiritu Santo. Kaya hanggang dito po tayo. Yung mga mas detalyado, next time na lang po. Okay. Okay. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Samahan niyo po kami sa aming buhay upang sundin ang inyong kalooban sa aming buhay para sa inyong kaluwalhatian. Gusto naming sukulian ang inyong biyaya na natanggap po namin. Tulungan niyo po kami tuloy-tuloy po. Gabayan niyo po kami tuloy-tuloy sa pangitan ng inyong banal na salita. Meron po kaming Bible camp po dito doon po sa baba. Meron pong mga mahalagang kaluluwa na dumating. Binigyan po sila ng inyong dakilang biyaya, ang pag-ibig, para maunam po nila ang inyong dakilang katotohanan ng kaligtasan sa pangitan ng pakilos ng banal na Espiritu.
Salamat po, Panginoon, sa inyong lahat ng biyaya. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus na nakmamahal sa amin. Amen. Okay, maraming salamat po.